Alright. Good evening mga kaibigan. Welcome po. Minsan po dito yan sa ating Bible Study Online, and this is Solution with Laverne Duhot. At maraming salamat po sa Panginoon at tayo po ay binigyan once again ng isang pagkakataon para tayo po ay magsalo-salo at saluhan natin ng mayamang pag-ibig sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng Kanyang mayamang salita. Pero before tayo tumungo sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin po lahat ng ating mga kababayan. Yes, kayo pong nanonood sa amin sa ngayon, maging dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hanggang gabi ang aming pagbati. Dahil tayo nga po ay napapanood sa ating Facebook Live, and of course, mapapanood din po tayo sa ating YouTube channel. And of course, binabati din po natin lahat ng mga nakikinig sa atin via Apple Podcast and ano ba yung isa pa? Isa sa Apple, no? At saka sa Spotify. Yan. So, maraming salamat. Usually, mga kabataan daw po ang mga nakikinig sa atin. So, binabati natin lahat din po ng mga first time na dumalo sa ating Bible Study Online. Welcome po at kagalakan po namin na kayo po ay makilala. And please give us a feedback or ilagay po sa ating comment section kung paano nyo po natutuhan, paano nyo nalaman itong ating Bible study, at kung meron naman pong nagpakilala nito sa inyo, pakisulat na rin po kung sino-sino sila para sila naman po ay aming personal na mapasalamatan. Yes, at ako po ay excited tonight dahil maganda po yung pag-uusapan natin. Bagaman last Tuesday, we weren't able to do this Bible study kasi meron tayong kinailangan gawin. Pero hindi po tayo mapipigilan dahil alam nating napakayaman po ng salita ng Panginoon. And tonight, pagpapatuloy natin, nasa part 5 na po tayo na ating mga pag-uusapan. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin ng happy first day of July. Kasi first day ng July ngayon. At binabati natin lahat ng mga nanonood sa atin. Kung hindi ko man po mabagitan yung mga pangalan, ipagpaumanhin niyo po. Pero gusto ko munang batiin ng ating mga early birds na tumutok sa ating programa. Of course, si Sister Gigi Cristobal Mendoza. Sister Gigi, once again, thank you so much for blessing us last week or 2 weeks ago. Talaga naman busog na busog kami. Amen. Maraming salamat din kay Sister Andeng at kay Brother Alan. Salamat po for joining us tonight. Of course, si Nanay Carmelita Mendoza Anoras. Nanay, kumusta po kayo? At kumusta na rin kay Sister May at sa inyong buong pamilya? And we pray for Sister Judith. Maraming salamat po sa inyo. And of course, good evening kay Sister Sally. Na-miss natin sila nitong nakalipas sa Sunday, at kay Brother Joel. Pero kasama natin sila ngayon. Of course, kay Sister Edna Magalong. Kumusta po? Long time no see. Kayo po ay miss na namin na makadalaw dito sa church. And binabati rin natin si Sister Sarah Flores Lamo. Si Ate Sarah kasama natin noong Sunday, no? Sis Sarah, hope to see you this coming Sunday once again. Miss ka na namin. And of course, nandiyan din si Ate Ana Sorsa Manalastas at si Kuya Ewat. Maraming salamat for joining us tonight. Si Sister Rosemary Casoko, salamat for joining us as usual. And of course, maraming salamat din kay Sister Maylene na talaga nating kasama every Tuesday night. Bagaman sila po ay nasa malayong lugar ng Qatar, hindi po sila nakakalimot at patuloy po natin silang kaagapay sa ating gawain. And Sister Maylene, maraming salamat po for being our kaagapay at katuwang sa ating ministeryo. At salamat din kay Sister Almeda, Sister Geraldine Almeda. Good evening din po sa inyo. At binabati rin po natin, good evening kay, nandito ba si Kuya Gio ngayon? Happy Tuesday. Hindi pa natin nakikita si Kuya Gio. And binabati rin natin yun, si Sister Ana Dar Ashikawa mula sa Japan. Nasa Japan ba si Sister Ana? Hello, kumusta po kayo? And thank you for joining us tonight. And of course, si Pastor Willie, maraming salamat din. At kayo po ay nakasama namin at makakasama namin ngayong gabi. At mula sa Nueva Vizcaya. And good evening din po, Sister Corazon Bondok. Nandyan din, binabati natin sila Brother Fidel Gabiola na na-miss natin nung Sunday. At si Ate Chi, kumusta na? At siya nga pala, speaking of birthday, happy birthday, belated birthday kay Ate Jennifer Cruz. Sino pa ba yung mga nag-birthday? Si Sarah din, nag-birthday. Happy birthday. Sino pa ba? Oh, hindi. Ihuhuli ko nga si Ashley.
Sige, si Ashley na. Ashley Alcantara, happy birthday. Sino pa ba nung tinawag natin dito last Sunday? Si Chloe, happy birthday din kay Chloe. Sino pa? Sino yung pinatayo natin nung Sunday? Kuya, naku lang. Ha? Si Sheen. Happy birthday. Sino pa isa? Meron pa isa eh. Si Nanay Alice. Yan, happy birthday. And of course, good evening kila Ate Jackie at saka kay Brother Makoy Alcantara, ang butihing mami at daddy ni Ashley Alcantara na nag-birthday nung Saturday. Kaya belated happy birthday, Ashley. Yan, blessed evening, sabi ni Brother Fidel. And good evening din po kay Pastora Ann Bunye. Maraming salamat po for joining us tonight. Yan, hindi ko pa na-meet in person si Pastora Ann Bunye. And I'm hoping soon and very soon, magkikita rin kami ni Pastora Ann. Maraming salamat po. Yan. Brother Ruel Paganpan, happy belated anniversary noong June 23. Tama ba? Wedding anniversary nga. Sila Brother Ruel. Katatapos lang nila. First day pa lang ng July ngayon. Nalilito na ang misis ko. Si Brother Ruel, di ba katatapos lang ng birthday? So, wedding anniversary noong June 23. Yan. At si Sister Marisa. Yan. Medyo ma-advance po yung misis ko. Hindi ko alam. Nagmamadali eh. May lakad yata eh. At binabati rin natin. Yun. Present daw si Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Salamat. At of course, si Sister Dang Mascarinhas. Magandang gabi rin po sa inyo. And see you on the second Sunday of July sa Taytay. Maraming salamat. Sister Lonila Bautista Buenafe. Kumusta po kayo? Dalaw kayo ulit dito sa church. And salamat din. Mabiyayang gabi. Ito na, si Kuya Makoy. Mabiyayang gabi sa iyo, Kuya Makoy. Si Brother John Paul Songsong. Good evening, July na. Si Julina. Hindi ako nagkaamali, July din ang birthday ni John Paul eh. Bro, July ka ba? Happy birthday kung birthday mo sa July. And si Mami Susan. Shalom everyone ang pagbati niya. At binabati natin din sila. Belated happy birthday kay Brother Boyet Hungriano, and binabati rin natin ang kanyang wifey na si Sister Gina Matudio mula sa BIR. Yan ang batian namin ni Sister Gina eh. And salamat po kayo kasama namin tonight. Sister Liza Argana, magandang gabi sa iyo. Yun, Sister Marisa Remo Paganpan, kasama na natin. And blessed Tuesday evening. Yun. Unbothered person, of course. Si Kuya Gio. Magandang gabi sa iyo, Kuya Gio. And nandito rin, kasama natin tonight, si Sister Maylene David. Good evening din po sa inyo. Uy, si Pastora Ann pala ay taga Phil-Am lang po. Uy, tiga dito lang pala siya. Sa Phil-Am. Akala ko po kayo po ay taga Imus, Cavite. Yun. So, we hope to meet you in person soon. Maraming salamat po sa inyo. Sister Tess Dionela Estanislao, magandang gabi po sa inyo. Si Jeffrey, nanonood din. Tejada, magandang gabi. And si Ate Chi, kasama na natin. Ay, dali Si John Paul, belated happy birthday, June 15. Bro, belated happy birthday. At saka si Ate Flor Emel Joy Songsong noong June 10. Si Ate FMJ, yan ang tawag namin sa kanya. Dati ko pang ka-office mate sa FEBC Philippines. Yan. Yun, tama nga ako. Ang church ni Pastora Ann Bunye ay sa Faith Imus, Cavite. Jesus Faith. Tama ba? Yun ang church nila, no? Oo, tama. Sa Imus. Magandang gabi po sa inyo muli. At nandito na si Brother Ricky Villarasa Lucito as he promised na makakasama natin tonight. Hello kay Ate Ellen. Hindi ko natatawagin principal. May baka magbayad ako ng 1,000 pesos eh. And mula sa UAE, muli si Brother Jeffrey Blasco Tejada. Magandang gabi po sa inyo. Yun. At si Sister Dolor Santa Ana. Kumusta po kayo? Magandang gabi po. At mamaya po, pagpapatuloy natin yung mga batian natin. But for now, gusto nating kilitiin ang ating mga isipan sa mga pag-uusapan natin. Of course, gusto ko muna ibigay sa inyo ating question for tonight. At alamin natin, ito po ay gusto kong alamin ang inyong mga kuro-kuro at mga
tinitibok na yung puso sa ating katanungan, does God still get angry with His children? Nagagalit pa ba ang Diyos sa kanyang mga anak? Of course, pag-uusapan natin yan, dito lang yan sa ating programa. At sa atin pong pagpapatuloy, muli po ay welcome po dito yan sa ating Bible Study Online, and this is Solution with Laverne Ducot, and that's me. Ako po ang excited na lagi kayo nakakasama every Tuesday night at 7:30. Muli po, binabati natin lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas, mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mapagpalang gabi dahil we're coming to you live every Tuesday night at 7:30. Samantala, binabati naman natin lahat ng mga kababayan natin sa iba pang bahagi ng mundo. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hanggang gabi. At salamat po for joining us tonight. At muli po yung ating question for tonight. Ito ay gusto kong malaman ang inyong kasagutan. Pwede nyo ilagay sa ating comment section dahil may kinalaman po ito sa ating mga pag-uusapan ngayong gabing ito. So, does God still get angry with His children? Nagagalit pa ba ang Diyos sa kanyang mga anak? At alamin natin dahil as promised, meron tayong serye na pinag-uusapan dahil meron pong mga accusations sa atin yung iba nating mga kapatid na hindi ko naman po masisi dahil siguro meron silang napakinggan ng mga katuruan na talagang hindi po sila sumasang-ayon sa atin. At napakaganda naman pong pagkakataon na ito pong ating Bible study ay maipaliwanag po sa kanila yung iba pa nilang mga marahil ay hindi sinasang-ayunan o marahil katanungan na bibigyan natin sa tulong po ng Panginoon ng katugunan sa gabing ito. At tayo nga po ay nasa part 5 na ating mensaheng God's Grace Exposed, the wrath of God, o ang puot ng Diyos. Pag-usapan natin. Dahil po, may mga nag-accuse po sa atin na tayo daw po mga nagtuturo ng hyper grace or grace. Kasi hindi ko rin naman po matayuan talaga na may mga hyper grace pastors and teachers po. Hindi talaga pare-parehas ang teaching. But sa kabuuan, meron po silang ini-accuse sa atin ilan sa mga kapatiran natin. And I would like to quote them. Pero sabi nila sa atin, grace teachers and pastors have a distorted view of God because they focus solely on God's love and grace to the exclusion of His justice, holiness, and judgment. Hyper grace presents an imbalanced and incomplete picture of God's character. So ito po yung sinasabi nila sa atin at ina-accuse. Sa isang kagaya ko rin po, nasabi, hindi lang minsan marami pagkakato sinasabi nila sa akin na si Pastor Laverne, puro turo niya, puro pagmamahal lang ng Diyos, puro biyaya ng Diyos. Hindi nagtuturo ng galit ng Diyos yan. Hindi nagtuturo ng kabanalan yan. Hindi nagtuturo ng puot ng Diyos yan. Wala, alamin po natin. Kaya nga po yung topic natin for tonight ay binigyan ko ng titulo na God's Grace Exposed Part 5, The Wrath of God. Tuloy po natin ang ating pagpapatuloy. Ang ating question, once again, does God still get angry with His children? At ang alamin po natin sa gabing ito na kung anong panahon na tayo naroroon bilang mga mananampalataya. At bilang mananampalataya, tayo po ay bahagi ng Universal Church na ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ang ating Chief Shepherd. At tayo po bilang mga mananampalataya, kung kayo po ay kasapi sa inyong mga sarili-sariling local church, may tinatawag po ng mga itinalaga sa inyong mga churches. Ito po yung tinatawag ninyong mga pastor. Ako po, kagaya ko, meron akong church, Solution Grace Church. So ang atin pong Chief Shepherd, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So alamin natin kung ano bang panahon tayo naroroon or dispensation para maliwanagan tayo. Ano ba ibig sabihin ng dispensation? At ang dispensation natin ay nasa biyaya po tayo. It refers to the current period in which salvation is offered through faith in Jesus Christ's sacrifice rather than through adherence to the old covenant law. Emphasizing grace over law. It is characterized by God's unmerited favor where salvation is a gift received by believing in Jesus' death and resurrection. This period is believed to have begun with Christ's death and extends until the future events described in prophecy, including the rapture of the church. So pag sinabi nating dispensation of grace, ito po ay na-established
sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito na isakatuparan sa kanyang kapanganahan. Kasi pag tinitignan natin ang Biblia, di ba? After Malakay, nakikita natin yung first book ng New Testament ay Matthew. Pero ang katotohanan, the new covenant of pure grace was established upon the death of Christ on the cross. As a matter of fact, bigay ko po sa inyo ang patunay na talata. It's found in Hebrews chapter 9 verse 15. And for this reason, sabi ng talata, He is the mediator. Sino yung He dito? Jesus. Amen. He is the mediator of the new covenant by means of death. As I've said kanina, na isa katuparan po na establish ang new covenant of pure grace sa kanyang kamatayan. For the redemption of the transgression under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. So malinaw po mga kapatid, ulitin ko, no? That the new covenant of pure grace was established upon the death of Christ. Hindi po ito na-establish upon the birth of Christ. It was established upon the death of Christ on the cross. Amen. At syempre, hindi po nanatiling patay ang Panginoon. Siya po ay nabuhay na maguli after 3 days. At syempre, bilang mga mananampalataya, hindi po natatapos doon ang ating hinihintay. Hinihintay natin ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na kung saan tayo po ay kanyang katatagpuin na sa alapaap. Ayun po ang tinatawag na rapture of the church. Amen. Ang tawag po ng Biblia dito ay blessed hope. So sinasabi po ng ilan sa mga kapatid natin, gaya po ng aking pasimula kanina, ilan po sa mga ina-accuse nila sa atin bilang mga grace teachers na hindi daw po balanse ating pagtuturo dahil puro tayo pagtuturo ng pagmamahal lang ng Diyos, ng kanyang biyaya. Pero sabi nung ilan sa mga sumusulat po sa akin, yang si Pastor Laverne, hindi nagtuturo yan ng galit ng Diyos, ng kanyang hustisya, ng kanyang kabanalan. Well, kung kayo po ay sumusunod sa ating ministeryo at nanonood every Sunday, at even po dito sa ating Bible study, ay talaga pong hindi po kayo mag-a-agree sa mga nag-a-accuse po sa akin ng ganon. Samantala, nasa dispensation nga po tayo ng biyaya ngayon. At ito po, gaya na sinabi ko kanina, it began at na-establish po ito upon the death of Christ on the cross. Let me give you these verses. Let's start with Luke 22, verse 20. Likewise, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Sundan po natin Ephesians chapter 1, verse 7. In Him, yung Him po dito, referring to Jesus, we have redemption. How? Through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Pag sinabi nating dispensation of grace, nasa church age po tayo. So ito po ay nangyari between the 69th and 70th week of Daniel. Kung babasahin natin sa Daniel chapter 9 verse 24. Kasi yung Daniel ay yung ika-69th week, tapos na yun eh. So na ano po yun? Natigil muna kasi nasa church age na tayo. And then pagkatapos ng church age, susunod na yung ika-70th week. Kung ano man po yun, ay nako, hindi ho maganda yung 70th week na yan para sa mga unbelievers. Yan po ang tinatawag na tribulation period. Pero before nating talakayin yan, tuloy natin itong munang ating pinag-uusapan. Let's go to Daniel chapter 9 verse 24. 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. So ito po ang nararanasan natin bilang nasa dispensation ng biyaya. So bilang mga mananampalataya, para kung meron man po nag-a-accuse sa inyo, gaya ko, may mga nag-a-accuse sa akin na sinasabi nila na ako raw po ay hindi nagtuturo ng puot at galit ng Diyos, ng hustisya niya. Well, hindi po totoo yun. Kailangan lamang po natin malaman bilang mga mananampalataya, bilang mga Christian, bilang mga theologian, alam natin kung paano po yung wastong paghahati ng salita ng Panginoon. Nang sa gayon, nalalaman natin na saan bang panahon na tayo sa ngayon. Well, mga kapatid, sa kamatayan po na ating Panginoon Hesukristo, 2,000 years ago, na-establish na po ang tinatawag na New Covenant of Pure Grace. Ito po ay new para sa mga Hudyo. Pero para sa atin, ito lamang po yung kasunduan na kabilang ang mga hentil. Amen. At sa katuparan po ng kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo,
tayo po mga mananampalataya, dapat wag na kayong nagpapasailalim pa sa kautusan. So ito po ang isa po sa mga sistema at panuntunan para maunawaan natin yung tinatawag na rightly dividing the word of truth na paalala sa atin ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ito po yung panuntunan para maunawaan at malaman po natin kung saang panahon na po tayo naroroon. So wala po tayo sa panahon ng lumang kasunduan ng kautusan. Tapos na po yun. Actually, yung lumang kasunduan ng kautusan ito, ayon po sa Biblia, in Hebrews, I think, chapter 8, verse 13, if I'm not mistaken, ito po ay annulled na, obsolete na. Sa Tagalog, wala nang saysay. Dahil sa kamatayan po ng Panginoon Jesucristo, tatag na po yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. So dapat tayong mga mananampalataya, dito tayo sa bagong kasunduan ng purong biyaya or the new covenant of pure grace. At wala ka na sa kautusan, mga kapatid, kung kayo mananampalataya. At bilang patunay, narito po ang sinasabi in Romans 6:14, for sin shall not have dominion or power over you. Why? Yung for po dito, it's because. It's the same word. Because you are not under law but under grace. Sundan pa po natin ang Galatians chapter 4 verses 3 until 5. Even so, yung we dito mga mananampalataya, when we were children, we're in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Then verse 5 tells us to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as son. So tayo po, hindi na tayo mga servant ng Diyos. But thank you. Salamat sa Panginoon sa kanyang kamatayan dahil na-establish na po na itatag na itong bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. At tayo po ngayon ay itinuturing ng mga anak ng Diyos. So pakilagay po sa ating comment section, ako ay anak na ng Diyos. Amen. Alam niyo po, meron pong kaganapan o kasaysayan sa Biblia na kung saan ay hindi po tinanggap ng mga kababayan ng ating Panginoon, ang ating Panginoon Hesukristo, nang siya po ay tumungo sa kanilang bayan at gaya po ng nakaugalian, siya po ay pumasok sa sinagoga ng isang araw ng Sabbath. At tumayo po siya para magbasa at dooy ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya po ito at binasa ang mensahe ng kanyang pagpunta sa mundo. Now, bakit natin pag-uusapan po ito? Para makita natin ano ba talagang dispensation ang church naroroon sa ngayon. So mula po sa kasaysayang ito makikita natin na talagang mismo ang Panginoon Hesukristo ay pinapatotohanan na dapat tayong mga mananampalataya, alamin natin na talagang tinatag na po niya sa pamagitan ng kanyang kamatayan ang bagong kasunduan ng purong biyaya. So dapat doon po tayo nagpapasailalim. So sundan po natin itong kasaysayang ito na mababasa natin sa Luke chapter 4 na kung saan, gaya po ng sinabi ko kanina, siya po gaya na kaugalian, pumasok sa sinagoga isang Sabbath day at nagbasa po ang Panginoon Jesucristo mula sa aklat ni Prophet Isaiah. Ibinigay po sa kanya actually wala pang hindi kagaya ng Bible na meron tayo ngayon. So binigay sa kanya yung kasulatan at binasa niya. At ito po yung nilalaman na kanyang mga binasa na matatagpuan sa Luke chapter 4 verses 18 until 20. Meron pong parallel verse po ito in Isaiah, pero ito muna po yung basahin natin. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor, and He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Pakatandaan niyo po itong verse 18, ha? Binasa ng Panginoon Jesucristo to proclaim the acceptable year of the Lord. And then verse 20, then, what happened? After he read yung part niya to proclaim the acceptable year of the Lord, then Jesus closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him. Bakit po kaya biglang nagtinginan sila sa Kanya? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya po kinumpleto yung pagbabasa nung aklat ni Isaiah. Actually, titingnan natin yung parallel verse na to in chapter 61. So meron po siyang hindi binasa doon. After he read to proclaim the acceptable year of the Lord, then he closed the book and gave it back to the attendant. Kaya siguro nagtinginan sila. Sandali lang.
Sabi nila, parang bitin yung sinabi niya. Bitin yung kanyang pagbasa. So, ang mga kapahayagan pong ito, para maintindihan natin, is found in Isaiah 61 verses 1 until 2. At ito pa rin po ang sinasabi na pinapatutuhanan po ng mga talata ito ng ang Panginoong Hesukristo talaga yung Messiah. At siya po ay dumating na. Yun po ang ibig sabihin nito. Now, tingnan natin, parallel verse. Hindi kinumpleto ng Panginoong Hesukristo yung pagbabasa ng Isaiah 61 verses 1 till 2. Alamin natin po ito. Now, ito yung parallel verse ng Luke 4 kanina, verse 20. To proclaim the acceptable year of the Lord, then may comma, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Now, tingnan natin sa verse 19 pala, to proclaim the acceptable year of the Lord. And then, Jesus, what happened? He closed the book. Tingnan natin. Meron akong ginawang chart dito para makita natin yung difference ng dalawang verse na to para makita natin. Ano ba yung hindi binasa ng Panginoon dito? No, let's go back to Luke 4:19 till 20. Binasa ng Panginoon Hesukristo once again to proclaim the acceptable year of the Lord. Pag tinignan natin sa Isaiah 61 verse 2, parehas po, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then, balikan natin Luke chapter 4 verse 20. Then, after Jesus read that part, He closed the book. Hindi niya binasa yung and the day of vengeance of God. So marahil kaya po nagtinginan po itong mga tao sa sinagoga sa kanya. And then he closed the book. Inirol yun na po niya at isinaoli dun sa attendant. So bakit po kaya? Meron pong revelation dito mga kapatid. Kung niyo po mapapansin na ang laki pong kaibahan talaga nito, no, mga kapatid. So anong bahagi po ng nakasulat sa Isaiah 61:2 ang hindi binasa ng Panginoon? Yun ang magandang tanong. Alam niyo kung ano yung hindi niya binasa? Marino po. Talagang kitang-kita natin mula dito sa ginawa naming mga verses. And the vengeance of our God. So hindi na po binasa ito ng Panginoong Hesukristo. Now, ano po ibig sabihin ng mga katagang the day of vengeance of our God? Kung ang acceptable year of the Lord po ay araw ng pagdaligtas ng Diyos pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya. Kasi yun nga po yung binabasa ng Panginoon in Luke 4. Sinasabi niya yung kanyang binabasa sa book ni Isaiah 61, 1-2. Ito po ay katuparan niya. Kaya nga po, naparito siya, sabi niya, di ba? Na siya ang mabuting balita na ibinigay ng Diyos. So yung acceptable year of the Lord ay araw po ng pagdaligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mayamang biyaya. At ang day of vengeance of our God naman po ay pagbubuhos ng galit at puot ng Diyos sa mundong ito na magaganap. So nagtuturo tayo. Actually, katuturo ko lang last Sunday about this, yung galit at puot ng Diyos. Meron pong galit at puot ng Diyos. Amen. Pero may tamang panahon po kung kailan niya ibubuhos yun. Hindi po sa panahon natin sa ngayon. Makalipas po na ang mga anak ng Diyos tayo ay ma-rapture na. So wala na po tayo dito sa mundong ito pag binuhos na ng Diyos ang kanyang puot at galit sa mundo. So meron bang galit at puot ng Diyos? Meron. At itinuturo po natin sa church natin and even po sa ating Bible study. Pero bago tayo magtuloy-tuloy dyan, alamin natin ano yung ibig sabihin po ng termino, mga biblical terms of the Great Tribulation. The day of vengeance of our God. Number 1, tingnan po natin the day of the Lord's vengeance found in Isaiah 34 verse 8. Ikalawa, time of Jacob's trouble. According to Jeremiah 30 verse 7. Number 3, Daniel's 70th week. Daniel chapter 9 verses 24 until 27. Ito yung binanggit ko sa inyo kanina. So yung church age na sa pagitan ng Daniel yung ika-69th week at saka 70th. So dito po, nandito sa gitna yung church age. So biblical terms of the Great Tribulation, the day of the Lord's wrath, according to Zephaniah chapter 1 verse 18. And number 5, great and dreadful day of the Lord, Malachi chapter 4 verse 5. And of course, Matthew 24 verse 21, the Bible calls it, or Matthew calls it the Great Tribulation period. So praise God, hindi po natin mararanasan itong puot at galit ng Diyos. Kaya nga po hindi binanggit ng Panginoon Hesukristo yun. Binanggit lang po niya, the acceptable year of the Lord. And then may comma. Dahil naparito po siya, hindi para ibuhos ang kanyang galit sa ating mga nanampalataya sa Kanya. Actually, ang linaw naman po talaga ng pake ng Diyos kung ba't niya binigay ang kanyang bugtong na anak according to
Before that, gusto ko muna pakita sa inyo yung ating timeline na ginamit ko nung Sunday, a timeline of the end times. So, of course, eternity passed and then, nangyari na po yung Christ's first coming. So, sa pagitan po nito, ang angat ng rapture, nandito po yung tinatawag na church age. And then, after the rapture of the church, mararanasan na po yung tribulation period wherein ito po yung panahon para ibuhos ng Diyos sa mundong ito ang kanyang galit at puot. Now, kung kayo po ay maiiwan sa mundong ito dahil hindi kayo nanampalataya sa Panginoon, doon po mararanasan ninyo yung kanyang galit at puot. Pero, sa panahon pong ito, wala na po ang mga mananampalatayang kagaya nyo at kagaya ko. Kaya hindi po natin mararanasan ang puot o galit at puot ng Diyos. Then, after the tribulation period, of course, yung susunod na yung Christ's second coming, magbabalik po ang Panginoon, tatapak po siya sa Mount of Olives, together with his bride. Yung church, tayo po yun. Kasama tayo. Amen. And then, after which, millennium. Christ reigned 1,000 years on earth. Kasama po tayong maghahari sa mundong ito. Now, gaya po na sinasabi ko kanina, ang pakay po ng Diyos kung ba't po niya binigay ang kanyang bugtong na anak, hindi para pasakitan po ang mga tao, hindi para kondenahin. Kasi condemn na po ang tao eh. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak according to John 3:16 na I believe kabisado nyo. Ito yung reason, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. And then verse 17, itong hindi kinakaligtaan pang karaniwan ng mga mananampalataya. Maganda rin po yung verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Bakit? Condemn na po yung world eh. On purpose niya, but that the world through Him might be saved. Amen. So, ang pakay po ng Diyos, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak, is to, let's go back to the chart, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then He closed the book. Hindi na po niya binasa yung and the day of vengeance of our God. May panahon po ito. Hindi pa po sa panahon natin sa ngayon. Kaya po sa mga nag-accuse na si Pastor Laverne, puro lang biyaya at pagmamahal ng Diyos ang pinipreach niya. Of course. Pero pinipreach ko rin po, meron po darating ang panahon ng galit at puot ng Diyos. Huwag po kayo nagmamadali. Mangyayari po yan. Pero sa takdang panahon. Samantala sa panahon po natin ngayon, gusto po ng Panginoong Diyos na atin pong ipakalat ang mensahe ng Ebanghelyo, and that is the grace of God. Sino po ang grace ng Diyos? Mismo ang ating Panginoon Hesukristo. Amen. Now, ito po sinasabi ng Matthew 24 verse 21 na kung saan dito na po mararanasan ng tao yung the vengeance of our God. Amen. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas sa matinding kapighatian. Yung matinding kapighatian, this is the Great Tribulation period. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kailanman. So mga kapatid, I pray na nakikita niyo po ang malaking kaibahan. So, hindi pa po nararanasan itong tinatawag na masiding kapighatian or Great Tribulation. Actually, may tatlong klase po ng tribulation na mararanasan ng tao sa mundong ito. Ang mararanasan lang po ng mga mananampalataya, isang tribulation lang. Yung small t. Yung mga hirap na dinaranas natin ito ay small t, tribulation, persecution. Now, after the rapture of the church, doon na po, pag tayo po ay tinawag na ng Panginoon sa alapaap para makasama na niya forever, mangyayari na po sa mundong ito, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit at puot at mararanasan din po ng tao ang galit at puot ng kanyang kapwa-tao. Ang tawag po dito ay tribulation with a capital T. That's for the first 3.5 years. And then after the 3.5 years, yung second half, kapag po nagpakilala na itong Antikristo sa templong kanyang pinagawa, yung third temple sa Israel, papakilala niya ng kanyang sarili at hindi po siya tatanggapin ng Israel. Dahil po sa hindi pagtanggap sa kanyang Israel, mararanasan na po ng buong mundo yung tinatawag na from tribulation with a capital T, magiging Great Tribulation. Ito po yung sinasabi ng Matthew chapter 24 verse 21. Nararanasan na po yung galit sa mundong ito. Kaya po talagang ito po ay hindi pa nararanasan sa kasaysayan dahil pag nangyari po ito, minsan lang at matindi pa. Yun po ibig sabihin ng Matthew 24 verse 21. So hindi pa po natin nararanasan ito. Dahil tayo po mga mananampalataya, according to 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, hindi po tayo itinatalaga para maranasan ang galit at puot ng Diyos. For God did not appoint us to wrath,
Wrath is puot. But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Sundan pa po natin, balikan natin yung Isaiah 61 verse 2. So, to proclaim the acceptable year of the Lord, binasa po ito ng ating Panginoon in Luke chapter 4, verse 19. Tingnan natin yung dispensation natin. Now, take note of this. Nakita niyo yung quit, yung comma. Sa Tagalog, quit. Sa English ay comma. Alam niyo po yung tagal ng comma na yan, 2,000 years hanggang ngayon po. Nararanasan natin. Ito yung tinatawag na church age. Then after nung comma, after 2,000 years, doon na mararanasan ng mga hindi na nampalataya sa Panginoong Jesus ang tinatawag ng Isaiah 61 verse 2 na, and the day of vengeance of our God. Yun. So, hindi po mangyayari yan sa kapanahunan natin. Amen. So, ang pagitan po na acceptable year of the Lord ay comma or quit. Yung quit na yan, napakaliit pero ang timeline niyan, 2,000 years. So yung church age, nararanasan po yung nananaga ng biyaya ng Panginoon. Wala pong galit na mararanasan ang mga anak ng Diyos sa Diyos. Wala po talaga. At wala rin pong condemnation. Di ba sabi ng Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. Kaya po yung quit na yan, yung kama na yan, napakahabang panahon. Ganon po ang pasensya ng Diyos sa atin. At praise God, ang tagal na panahon, kaya po hanggang sa panahong ito, ang puso po ng inyong lingkod talaga pong hyper sa grace. Kasi po, gusto ko po ipahayag sa inyo ang nananaga ng biyaya ng Diyos. Hindi po siya galit sa inyo. Actually, talagang mahal na mahal kayo ng Diyos. Pero pagkatapos po ng kama na yan, kagaya po dito, balik natin kuya Isaiah 61 verse 2. Kaliit nung kama na yan, pero yan po ang timeline niya ay 2,000 years. After 2,000 years, I believe kasi patungo na po tayo sa ika-third day, mararanasan na po ng tao yung tinatawag na and the day of vengeance of our God. Amen. Yun na. Now, balikan natin yung Matthew 24:21. Ito yung tinatawag na after ng comma and the day of vengeance of our God, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas sa matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kailanman. So I hope nasusundan niyo po ako sa ating mga pinag-uusapan. Amen and amen. So mga kapatid, ang araw pong ito, habang tayo po ay nandun sa quit o dun sa kama na yon, 2,000 taon na. Hanggang ngayon po nararanasan natin, God is telling you that now is the day of your salvation. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik, ika nga po ng malalim na Tagalog. At para naman po sa mga kapwa nating mananampalataya na nag-a-accuse po sa kagaya ko na hindi raw ako nagtuturo ng balancing mensahe ng Ebanghelyo. Nagtuturo din po ako ng hustisya at puot at galit ng Diyos. Pero may tamang panahon. Yun po dapat ang itinuturo natin. Hindi po nagagalit ang Diyos sa panahong ito because we are in the dispensation or era ng grace. Nasa church age po tayo mga kapatid. After this, pag na-rapture na po ang church of the church, pag na-rapture na po tayo, the bride of Christ, doon na po mangyayari yung Matthew chapter 24 verse 21. Yung tribulation or masidhing kapighatian na kung saan ito na yung panahon na ibubuhos ng Diyos sa mundo ang kanyang galit at puot. Pero for now, hindi pa po nararanasan at hindi po mararanasan. Lalo na nating mga mananampalataya, hindi na po natin mararanasan ang galit at puot ng Diyos. Amen and amen. Now, gusto ko naman pong kausapin kayo pong wala pang relasyon sa Panginoon. God is telling you that now is the day of your salvation. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Huwag nang bukas na lang, pastor. Ang dami pang panahon. Huwag na po. Ngayon na. Kung napakinggan niyo po ang panawagan ng Diyos, ay sumang-ayon na po kayo at tanggapin na po yung paanyayang ito. Mamaya, meron tayong paanyaya sa inyo. Amen. So ito pang sinasabi ng Biblia in 2 Corinthians 6 verses 1 to 2. We then, as workers together with Him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. So please mga kapatid, huwag nating sayangin itong pagkakataon ito na kung saan ay nararanasan pa rin po natin ang nananaga ng biyaya ng Panginoon. Then verse 2 tells us, for He says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kaya huwag na po nating aksayahin ang panahon. Yung pong kama na yon, malapit na pong maubos yon. That's 2,000 years at
Talagang ako, I personally believe na lalapit na po tayo sa rapture of the church. Huwag niyo na pong sayangin at huwag na tayong magpatumpik-tumpik ika nga. At sundan po natin sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Kung sinabi niya po ito nung araw na siya po'y magbabalik, gagawin niya po iyon. Gaya ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Alam niyo yung phrase na sana all, I believe ito yung puso ng Panginoon. Gusto niya lahat maligtas. Although may mga tao talaga na matitigas ang ulo, pero kung kayo po for the longest time, nararamdaman nyo parang ang tigas ng ulo ko, tigas ng puso ko, pero ngayon, kinakausap pa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa talatang ito ay hindi po siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Mahaba po ang pasensya ng Diyos, pero may hangganan din po ito. At pag dumating na po yun, it's too late for us. Mahirap nang maligtas sa panahon ng tribulation. Meron pa rin naman maliligtas, pero mahirap po ang kaligtasan sa panahon yun. Kaya po, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Amen and amen. So let's go back to our question. And I pray na nakita po ninyo na talagang sa mga nag-accuse po sa atin, does God still get angry with His children? Ang atin pong solution for tonight is this. Sabi ng John chapter 5 verse 24, most assuredly, I say to you, sabi ni Jesus, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death to life. So tayo po, hindi na tayo hantong pa sa paghatol ng Diyos. Kasi nahatulan na po tayo kay Kristo Jesus. Kaya wala na pong paghatol na mararanasan ng isang kagaya natin. And that's the good news of the gospel. Now let me give you Romans chapter 5 verse 1. Before we end, I'll be giving you 4 more verses bilang patunay na hindi na po natin mararanasan bilang mga anak ng Diyos ang kanyang galit at puot. Praise God! Romans chapter 5 verse 1, therefore having been justified by faith or made righteous by faith, we, sino yung we dito mga kapatid? Tayo po mga mananampalataya. We have peace with God. Paano? Through our Lord Jesus Christ. So wala na pong gera sa pagitan ng Diyos. Kaya hindi ka na dapat natatakot sa Diyos. We have peace with God. And that is through our Lord Jesus Christ. Sundan natin Romans 8 verse 1. Therefore there is now no condemnation. Ano po ibig sabihin ng no condemnation? In-amplify po ito sa atin. No guilty verdict, no punishment. Kaya po kung meron kayong mga message na napapakinggan na tayo po ay nararanasan natin ng punishment o galit ng Diyos, o pagpaparusa ng Diyos, hindi po totoo yung sinasabi ng pastor na yun. Mag-ingat po kayo doon. Once again, basahin ko muli, therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Para kanino? For those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Kung ikaw yun, tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, there is therefore now no condemnation for you. Amen. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for His Son, ito po dapat ang posture natin. From heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. So tayo po ay hindi talaga itinalaga ng Diyos para maranasan ang kanyang galit at puot. Amen and amen. And last verse for tonight, Hebrews 8 verse 12. Ito po yung main clause of the New Covenant. For I will be, sabi ng Diyos, merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Wow, praise God. Pwede nating palakpakan ng Panginoon dito talaga. Thank you, Lord Jesus. Ang sarap, mga kapatid. So sa mga nagsasabi at nag-accuse po sa kagaya kong hyper grace pastor. Pero hindi po lahat na nagtuturo ng grace pare-parehas ha. Hindi ko po sila pwedeng tayuan. Sa amin po dito sa church, ako po, sa mga nag-accuse sa akin, puro ka lang pag-ibig ng Diyos, puro ka lang biyaya. Hindi po balanse tayo. Now, meron bang galit ang Diyos? Meron ba siyang puot? Meron po. May panahon, may takdang panahon. Hindi pa po sa ngayon. Kasi po ako naniniwala, nasa sistema po, nasa panuntunan at meron pong tamang schedule ng Diyos. Ang era po natin sa ngayon, ang dispensation natin ay nasa dispensation tayo ng kanyang biyaya. Church age, kumbaga. The age of grace. Now, mangyayari po, ang galit, ang hustisya ng Diyos after the rapture of the church. When will this happen? Hindi ko alam. Pero alam ko malapit na. At kung kayo po isang mananampalataya, sigurado pong kasama kayo doon. Kung meron po kayo napapakinggan na nagsasabi na hindi lahat ng mananampalataya hindi makakasama sa rapture, huwag niyo pong papaniwalaan yun.
nasa inyong Holy Spirit, imposibleng hindi ka makasama. Amen. So kung mangyayari pong rapture, definitely will be going up. At kapag tayo po ay kinatagpo ng Panginoon sa alapaap, doon na po niya ibubuhos pagdating ng tribulation. That's for 7 years ang kanyang galit at puot sa mundong ito. So mararanasan ba ang galit at puot ng Diyos at ang kanyang hustisya? Yes. Ng mga taong hindi nanampalataya kay Kristo, pero tayong mga mananampalataya, patuloy po nating mararanasan sa piling ng Panginoon, tuloy-tuloy ang kanyang nananaga ng biyaya at kapayapaan. Amen. Now, ikaw kaibigan, kababayan, kung gusto mo maranasan ng kapayapaan at ang nananaga ng biyaya ng Diyos, gaya po ng sinabi ko kanina, sabi rin ng 2 Corinthians chapter 6, verse 2, now is the day of your salvation. Paano bang maligtas, Pastor? Simple lang po sabi ng Biblia in Romans 10 verse 10, gamitin natin yung ating labi. Kasi ito po yung pagpapakita natin ng pagsang-ayon sa Diyos. Kung atin pong ipapahayag ng ating mga labi na si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas at maniniwala sa ating mga puso na siya ay nabuhay mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. So all you have to do, just pray this prayer with me. Kayo po ay aking gagabayan at buksan po natin ating mga puso. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko aking sarili na sadyang walang lakas at walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, winakasan ang aking kasalanan. At gayon din, makalipas sa 3 araw, kayo po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. At ito po ay nagpapatunay na ako po ay matuwid na sa iyong harapan. Aba, aking Ama, maraming salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Amen at amen. Kung isa po kayo sa sumunod sa panalangin ito, manampalataya po kayo, kayo po ay ligtas na. At kapag nangyari po ang rapture ngayon, definitely kasama po kayo kasi nasa inyo na pong born again spirit, ang Holy Spirit. Imposibleng hindi ka makasama. Wala pong maiiwan na Christian sa mundong ito pag nag-rapture. Tandaan po nyo yan. Bagaman may mga pastor nagsasabi, hindi raw po lahat ng Christian makakasama sa rapture. Fake news po iyon. Huwag niyo papaniwalaan yun. It doesn't make sense. Now, kapatid, gusto ko na makausapin natin mga kapatid niyo, mga kapwa kumanan ng palataya. Sa mga nag-a-accuse po, kung kayo po ay isa sa mga nagsasabi na si Pastor Navern o mga ibang mga hyper grace, puro na lang grace, puro love ng Diyos, hindi nagtuturo ng judgment, ng justice, ng holiness ang mga pastor na yan. Hindi po totoo yun. Dito po sa aming church, tinuturo ko po yun. As a matter of fact, last Sunday, katuturo ko lang po yun. At ngayon, tinuro ko rin po sa inyo at nakita nyo kung nasang dispensation po tayo, nasang panahon tayo. And I pray na ito po ay nakatulong sa inyo. At maaari nyo rin po ipagsabi sa mga nagkakalat ng fake news about us. Hindi po namin ginagawa na hindi ituro ang galit ng Diyos. Meron po. Pero hindi ngayon. Sa darating na panahon. Kung kailan, hindi ko alam kung kailan ang rapture. But definitely, after the rapture of the church, mararanasan po ng mundong ito ang galit at puot ng Diyos. Pero for now, let's enjoy God's abundant grace. Amen and amen. So I would like to pray for you, kaibigan at kapatid. Salamat, Aba, sa kapatid na ito na alam kong naliwanagan po siya at kung meron man po siya mga agam-agam at tanong, alam kong ito po ay napalitan na ng kaliwanagan mula sa iyong salita. O Diyos, maraming salamat po dahil meron kaming inaantabayan ng pinagpalang pag-asa, yung amin pong blessed hope. Salamat, Panginoon. And I believe it's soon. The rapture of the church will happen very, very soon. At excited na po kami dito. And as we are expecting this victorious event, tulungan nyo rin po kami na magkaroon pa kami ng kagalakan, Panginoon. Patuloy namin ipahayag ang iyong salita ng sa gayon, mas maraming tao pa po ang maligtas. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat po. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hello kaibigan, welcome po. At muli po tayo po ay nandito pa rin sa Solution with Laverne Ducot at ngayon po ay nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. And maraming salamat po sa mga kasama natin tonight. Amen.
At dalayan ko po na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-uusapan. But before we say goodbye, it's already 8:22. Gusto ko muna samantalayan pagkakataon ito to thank you personally at batiin natin ilan pa sa mga nakasama natin. Of course, si Ate Beth Pragine is watching. I am hoping na siya ay patuloy natin kasama. Kay Nanay Venus Mateo, thank you Lord Jesus, sabi niya. Amen and amen. Nanay Venus, maraming salamat po for joining us tonight. Nandito rin si Sister Luz Viminda Torres Bangilan, si Ate Jackie Alcantara, maraming salamat. Brother Joel Brayo, maraming salamat po sa pagiging kaagapay namin sa ating gawain at patuloy na pagpapahayag ng mayamang biyaya sa atin ng Diyos. Binabati rin natin Sister Becky Amber Nidea. Blessed evening din po sa inyo. Siya po ay mula sa Bicol pa. Wow! And of course, Sister Sally Geronimo Rayo, maraming salamat. Brother Fidel Gabiola, maraming salamat. Si Ate Angge, nandito rin, ano? Si Mami Susan Cuevas, maraming salamat din po for joining us. Nandito rin si Brother Bear Lawrence Cuevas. Yon, si Ate Edsel ba, nandito rin? Alam ko, nandito siya. Magparamdam ka, Ate Edsel. And see you on the second week of July. Maraming salamat din. Sister Rose Marie Casoko. Siya nga pala, kung kayo po'y naniniwala at napagpala sa ating pinag-uusapan or pinag-usapan kanina, please pakishare po yung ating gawain para mas marami pong makarinig. At binabati rin natin, maraming salamat kay Sister Zoraida Factoriza. Sabi niya, Amen. And salamat din po kay Brother Macoy Alcantara, Sister Gigi Alcantara, Gigi Cristobal Mendoza, Brother Ricky Villarasa Dosito, Sister Mylene David, Arlene Cansino. Maraming salamat po kay Nanay Medi Remo, Sister Luz Peralta, Sister Marisa Remo Paganpan. Once again, belated happy anniversary po sa inyo ni Brother Ruel. And salamat din kay Boss J, si Brother Jason Encarnacion at kay Ate Nika. Sister Ruth Katakutan, thank you for extravagant grace. Sabi niya sa Panginoon, Amen and Amen. At yun, si Ate Nika Encarnacion nandito rin. And Amen, sabi na Sister Geraldine Almeda. And tuloy-tuloy ang nananaga ng biyaya ng Panginoon, sabi ni Brother Joel Rayo. And hello po kay Sister Celeste Bernabe Cañete, who is watching right now. Salamat po for joining us tonight. And sabi niya, okay naman. Sabi ni Sister Celeste Bernabe Cañete. Ano kaya ibig sabihin niya doon sa okay naman? Kinukumusta? Kumusta? Sister Celeste, okay naman. Ayun. Nakuha, okay na to. Akala ko nagluluto si Sister Celeste eh. So, salamat din po kay sabi na Nanay Venus dito. Yes, patuloy na nananagana ang biyaya ng Diyos. Amen and Amen. Yun. Kay Brother Howard Cruz, ang butihing hubby ni Pastora Donna Cruz. Yan. Good evening din po sa inyo. Napakasarap po ng biyaya dahil puno po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Dahil po sa ating Panginoong Jesus na nananahan po sa ating mga buhay. Sabi ni Sister Dang Mascareñas. Amen. Thank you, Lord Jesus, sabi naman ni Sister Jackie Alcantara. And Amen. Salamat po, sabi ni Ate Andeng na nanay ni Nice. Kumusta na si Nice? Wala si Alan. Yan. Thank you din po sa inyo. Sister Lian Cepeda Padre. Magandang gabi po sa inyo. Amen po. We are super blessed. At yun ang sabi ni Sister Dang Mascareñas. Salamat po. Sabi niya kasi sa atin, Mami, lalo pa po kayong pagpalain ng Lord. Amen and Amen. And thank you and God bless us all. Sabi ni Sister Jenny Valdez. Salamat po, Pastor, sa mayamang mensahe na biyaya. Salamat po, Sister Jo. Salamat sa Team SGC. Sabi ni Brother Fidel Gabiola. And first anniversary na po namin, Pastor, sa Sunday. Ay, happy anniversary po. Sister Luz Peralta. Ano pangalan po ng church ninyo? Hindi natin alam. Ha? Hindi na banggit, ano? Hello po sa mga kapatiran sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. Yan. Napagpala po kami last Sunday sa inyong mga buhay. Sabi ni Brother Joel Rayo. Yan. Salamat po. And of course, excited na po kami sa inyong, yun, sabi ni Kuya Jay, pwede nyo kami dalawin dito sa Sunday at tayo ay mag-celebrate, bro. Boss Jay. Nandiyan pa ba si Boss Jay? Si Brother Jason. Bro, see you, Nako, sabi ni Sister Luz Peralta,
sa Sunday malabo po kami makapunta dyan. Pag-pray po natin kung kailan natin magagawa. Amen. And happy anniversary once again, Sister Luz Peralta, sa kanyang mga churchmates. Yan, excited na tayong lahat. Amen. Sa rapture. Yun. So maraming salamat. It's 27 minutes after 8. So mga kapatid, pagsabi natin itong mensahe natin kasi para hindi tayo naakusahan. Grabe, mga accusations sa mga ibang kapatid natin na puro lang daw ako biyaya, pagmamahal ng Panginoon. Hindi po. Kung kayo po'y sumusubaybay sa ating ministeryo, mapapasinungalingan natin yan. So please, pakishare po natin ating message for tonight entitled God's Grace Exposed, Part 5, The Wrath of God. At sa ngalan po ng aking pamilya, sa ngalan ni Mami Jo na kasama ko ngayon, kasama si Ate Yani, ating consultant, of course, ating technical director si Kuya Aves. Maraming salamat po. Also sa SGC family, Solution Grace Church family. Nais po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Amen. Bye.